Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader. At sa video na ito ay atin po muling pag-uusapan ang tungkol sa Binance ban dito sa Pilipinas. Kaya yan, nakakadalawang update na po tayo tungkol dito. At ngayon yung pag-uusapan naman po natin dito ay ang dahilan kung bakit po nagkaroon ng extension ang banning ng Binance dito sa Pilipinas. Kasi hindi pa rin po natin alam, hindi pa rin po naglalabas ang SEC ng paliwanag kung bakit biglang naisipan po nilang bigyan ng extension itong si Binance. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, ito po ang dahilan. SEC delays decision on Binance ban. Yan, dinelay po. Ayan, ito po ay, ang source po natin sa balita na ito ay ang Inquirer.net. Ayan, fresh na balita po ito. Ayan, bagong labas. Ayan, sabi rito ay Manila, Philippines. A potential Philippine government ban on global crypto trading giant Binance was delayed due to reshuffle at the top ranks of Securities and Exchange Commission. Ayan, yan po yung dahilan kung bakit nagkaroon ng delay or extension ang banning ng crypto trading giant na si Binance. Ang dahilan raw po ay ang pagre-reshuffle. Ayan, or napalitan po yung mga top ranking officials, yan, yung mga opisyales ng SEC or Securities and Exchange Commission dito sa Pilipinas. Kaya ayan, napalitan po yung pinakamataas na opisyal. Kaya yan po yung naging sanhi kung bakit kinailangan po nilang i-delay or bigyan ng extension itong si Binance. Ayan, the blocking of access to Binance in the Philippines was supposed to take effect 3 months after the SEC issued a warning last November 29. Ayan, 3 months. At dapat ay noong February 28 or 29. Ayan, noong February 29 po dapat ay ban na dapat itong si Binance dito sa Pilipinas. Pero yan na nga, dulot po kasi ng reshuffling or pagpapalitan ng pinalitan po nila yung mga opisyalis nila dito sa SEC ay nagkaroon ng delay. The corporate regulator said the trading platform was found to be operating without necessary regulatory licenses. Ayan, yan po yung dahilan kung bakit nila ibaban si Binance dito sa Pilipinas dahil wala po siyang regulatory license or wala po siyang lisensya, license to operate. Secretary Chair Emilio Aquino told the Inquirer the SEC was undergoing a transition with appointed last week of Commissioner Hubert Dominic B. Guevara. Yan po yung bagong commissioner ng SEC ngayon, si Hubert Dominic B. Guevara. Pinalitan po niya itong si ang dating head na si Kevin Lester Lee. Ayan, after who took the place of former Markets and Securities Regulation head Kevin Lester Lee after his term ended. Kaya yan, napalitan na po itong si Kevin Lester Lee, ang bagong commissioner na po ng SEC ay si Hubert ang bagong head na po ng SEC ay si Commissioner Hubert Dominic B. Guevara. Yan, siya na po ang pumalit kay Kevin Lester Lee. Ayan, tignan po natin dito. Ayan, meron tayong balita rito. Hubert Dominic B. Guevara returns to SEC as commissioner. Ayan, meron din po tayo rito. Mas malinaw po yung dito po ulit kay Manila Bulletin. Guevara welcome back as SEC as commissioner. Ayan po si lawyer Hubert, lawyer po siya. Lawyer Hubert Dominic B. Guevara, Senior Deputy Executive Secretary under the Office of the President, has returned to the Securities and Exchange Commission SEC where he was appointed as a new commissioner. Ayan, appointed po siya. Ito po yata siya, itong nakaputi. Ayan, yung nakabarong Tagalog. At ito po yung katabi po niya ito ay ito po si Emilio ano po ulit yung kanyang pangalan, Secretary Chair Emilio Aquino. Ayan, siya po yan.
Yan po siya, si Emilio B. Aquino. Siya po yung kanyang katabi rito. Ayan, yung dalawa po rito ay hindi ko po kilala. At yan po siya. Ito po si ayan po, meron po palang pangalan nila. Meron po pala silang pangalan dito. Ayan, si Emilio B. Aquino, SEC chairperson. Siya po ang second to the left. At ang Commissioner JV Paul D. Francisco naman ang left most. Yan, siya po yan, yung nandito. Tapos si Mac Hill Brian T. Fernandez naman, right most. Ayan po siya. Welcome new commissioner na si Attorney Hubert Dominic B. Guevara. Yan, second to the right. Yan, siya po yan, yung nakaputi. We are excited to welcome Attorney Guevara back to the Commission and SEC Chairperson Emilio B. Aquino. In a statement, Guevara will replace Attorney Kevin Lester K. Lee, whose term has ended. Ayan, nagtapos na ang termino ni Attorney Kevin Lester K. Lee. Kaya pinalitan na po siya ni Commissioner ni SEC Chairperson Emilio B. Aquino. Kaya yan na po siya ang bagong chairperson natin sa SEC. Sabi rito, there's an ongoing discussion about Binance. Aquino said, I assure you it will be addressed. Ayan, kumilos na po kaagad itong si chairperson Aquino. Ayan, at yan nga, sabi niya rito ay alam po niya. Siya po ay aware na may nagaganap na discussion tungkol dito kay Binance, at sabi po niya rito ay nakakasiguro daw po siya na bibigyan po tayo ng bagong information tungkol dito. Kaya malamang ay sa susunod na araw ay maglalabas na ang opisyal na pahayag ang SEC rito. Kaya yan po pala ang dahilan kung bakit walang naglalabas or hindi sila naglalabas ng updates tungkol dito sa banning kay Binance, dahil sa may nagaganap na reshuffling o palitan ng kanilang mga opisyales. Any ban will require the cooperation of the National Telecommunications to block access to Binance and its apps in the country, the SEC previously said. Ayan, kakailanganin daw po ng SEC na makipagtulungan sa National Telecommunications Commission, ang NTC, para i-block ang Binance at lahat ng kanilang mga applications dito sa ating bansa. Kaya ayan na po. Ayan na, naghaanda na po ang SEC kasi may bagong upo na po pala. May bagong appointed na chairperson ng SEC, at siya po ay walang iba kundi si Ginoong Hubert. Yan po siya, si Ginoong yan po siya, yung nakaputi. Siya po si Attorney Hubert Dominic B. Guevara. Kaya ayan, ngayon nga ay na-content nga natin kanina na nagbigay na ng sample. Yan, nasampulan na po tayo. Kung saan ay ayan, on March 7, ngayon po yan, local media outlets Bitpinas reported that the websites of crypto firms MyTrade and OctaFX were now inaccessible in the country. Yan, na-content po natin yan kanina. Hindi na po ma-access si MyTrade at saka si OctaFX, pero sa ilang mga IP address lamang po yan, particular po kay Globe. Pero meron pang ibang mga nakaka-access dyan, pero siyempre hindi po yan magtatagal, ay mabablock na rin po yan. The NTC issued an order on February 21 to internet service providers to block applications and websites of MyTrade for violating regulations enforced by the Philippine Securities and Exchange Commission. Ayan, nagpakitang gilas na po si Attorney Guevara. Ayan, si Attorney Hubert Dominic B. Guevara. Yan, hindi na po siya nagpaligoy-ligoy pa. Kumilos na siya kaagad. At ayan, sinampulan na po tayo. At naban na po itong si MyTrade at saka si OctaFX. Ayan na po siya. At siguro asahan po natin na sa mga susunod na araw ay magbibigay po sila ng mga official statement mismo tungkol sa pagbaban dito kay Binance. Kaya ayan po ang latest update natin ulit dito sa nagaganap na at inaabangan po nating banning ni Binance dito sa Pilipinas. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.